Ngayon, mga kapatid, mga sisters, inshallah, mga brothers sa live, bibigay ko sa inyo yung ilan sa mga payo upang mapatatag, mapalakas ang ating pagkakapatiran. Number 1, ay konti na lang yung oras natin, inshallah ta'ala, ay yung panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Manalangin ka kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway gawin niyang malambot ang puso ng bawat isa sa kanyang kapwa Muslim. Kung meron man kayong grupo ng mga Muslim, naway gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na malambot ang kanilang puso sa bawat isa. At ilagay ang pagmamahal sa bawat isa. At pagdadamayan at pagkaawaan. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Dati kayong mga magkakaaway, si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsama-sama ng inyong mga puso. Si Allah subhanahu wa ta'ala may hawak ng mga puso. Kung meron kang mga tao na kung saan masama ang loob nila sa iyo, may mga grupo ka na gusto mong pag-ayusin, naghahanap ka ng paraan para sila ay magkaayos, sinubukan mo na lahat. Baka mamaya hindi mo nasubukan yung pinaka-effective sa lahat. Ano yung pinaka-effective sa lahat? Dua. Humingi ka doon sa kanya na nagmamay-ari ng puso ng lahat. Na naway, pagsamahin niya ang mga puso ng mga mananampalataya. Pag-ayusin niya ang mga puso ng mga mananampalataya. Sumunod ay yung paggalang. Paggalang sa damdamin ng bawat isa. Isipin mo bago ka magbitaw ng masalita. Maganda minsan ang pagpapayo minsan hindi natin nilalagay sa lugar, no? Kahit gaano pa kaganda ang salita, kung gumagamit ka ng mga salita na nakakasakit ng iyong kapwa, kahit gaano pa kaganda yung advice mo, kung masyado siyang masakit, o hindi siya masakit pero wala ka sa right moment o wala ka sa right place, yan ay imbis na makatulong sa kanya, lalo pa yang magpapalala ng sitwasyon. Lalo pa siyang magpapalala ng sitwasyon. Kahit gaano pa kaganda ang intention mo, kung wala ka sa tamang oras, wala ka sa tamang lugar, hindi mo ginagamit yung tamang salita, maaaring yan ay magpalala ng sitwasyon. Sumunod ay yung pagtutulungan sa kabutihan. At ta'awun ala al-birri wat taqwa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanu ala al-birri wat taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. At kayo ay magtulungan sa kabutihan at sa takot kay Allah, at huwag kayong magtulungan sa kasalanan at karahasan. Sumunod na payo para tumatag ang ating pagkakapatiran ay yung dapat na subukan mong maramdaman kung ano yung nararamdaman ng kapatid mo. Yung tinatawag nila na empathy. Empathy. You put your place on other people's shoe. Halimbawa, nakita mo yung tao laging late, o nakita mo yung tao laging may excuse, hindi siya makatulong, tuwing naghihingi kayo ng donation, hindi siya makabigay. Huwag kang basta-basta magsalita ng sama o manlait. Tingnan mo yung kanyang sitwasyon. Intindihin mo siya, tingnan mo yung kinalalagyan niya financially, emotionally, mentally. May mga tao na hindi mo alam, nakangiti lang sa iyo, pero napakadami na palang nararanasan ng mga pagsubok sa buhay. You need to be considerate. Be considerate. Hindi umiikot sa iyo ang mundo. Hindi lang ikaw ang nakatira dito sa mundo. Kung meron kang problema, meron din mga tao na maaaring ang problema nila mas mabigat sa problema mo. Pero nananahimik lang sila. So, try mo na intindihin palagi kung ano yung nararamdaman ng iyong kapwa bago ka magbitaw ng mga salita. Dahil sa pamamagitan ng empathy, pag nararamdaman ng tao na sinusubukan mo na maramdaman kung ano yung nararamdaman nila, lalo silang mapapalapit sa iyo. At ganito yung mga Muslim. Ito yung explanation ng hadith kanina. Na ang mga Muslim, sa kanilang kapwa Muslim, sa kanilang pagdadamayan, pagtutulungan, ay parang isang buong katawan. Hindi nila hinahayaan na masaktan ang isang parte, bagko sila ay nagtutulungan. Sumunod na payo ay ang paggawa ng mga bagay na maglalapit sa mga taong mayroong hindi pagkakaintindihan. So, kung meron kayong mga sisters, mga grupo ng mga kapatiran na kung saan hindi sila nagkakasunduan, sabihin ko lang sa inyo, merong mga
pagsisinungaling na pinapahintulutan sa Islam, tatlo ito, nabilang sa mga pinapahintulutan ay yung pagsisinungaling mo para maayos ang dalawang grupo. Kung yung pagsisinungaling mo na yun ay hindi naman, wala namang kinalaman sa mga major sins, ay gagawin mo para mapag-ayos ang mga grupo, again, if you're gonna succeed, then go for it. Sinabi ni Fulan, sorry. Ni Fulana, sorry. Hindi naman sinabi ni Fulana, pero dahil alam mo na hindi talaga magsusorry yun, so ikaw na yung nagsorry para dun sa tao, tapos alam mo naman na itong tao tatanggapin niya yun, so if you set that up and you are the main reason para magkaayos yung dalawang grupo na yun, inshallah ta'ala meron kang reward kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, yung pagnanais ng tao na gawin ng lahat ng paraan para magkaayos ang grupo, kahit na sabihin mo hindi ka magtagumpay, yung intention mo nandoon, alhamdulillah, inshallah ta'ala, gantipalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pang payo para tumatag ang pagkakapatiran ay yung gumawa ka ng mga bagay o hikayatin mo ang mga tao sa mga bagay na magkakaroon sila ng bond o common ground. For example, yung ginagawa natin ngayon, jazakumullahu khair sa lahat ng mga nag-initiate ng mga ganitong uri ng pagtitipon-tipon sa GC, sa Google Meet, sa Zoom, This is something na we never experienced mga batang 90s before. So alhamdulillah ngayon kayo, jazakumullahu khairan, at sa mga tao na tumutulong sa pagpapatupad ng mga ganitong programs, kung kaya ninyo na magdagdag pa ng iba pang mga activities na kung saan lalong titibay yung pagkakapatiran, makikita nyo kasi ito sa mga bagay na nagpapatibay ng relationship ng bawat isa. Kapag ka meron kayong common ground, alam mo yun, parehas kayo ng interest sa isang bagay, the bond will be stronger. And it doesn't just apply within the sisterhood, kahit sa mag-asawa. Sa mag-asawa, kung parehas kayo ng bagay na nagugustuhan, meron kayong bonding sa isang common thing, lalong titibay ang inyong pagsasamahan. And the opposite will result into opposite din. Ganun din. Kapag wala kayong bagay na napagkakasunduan, maaari na yung samahan ninyo ay hindi ganon katibay. Hindi ganon katibay. So, if ever meron kayong mga activities na maaaring magpatibay ng samahan, tulad ng binabanggit natin ngayon, itong meron tayo ngayon, alhamdulillah, pagpatuloy ninyo, inshallah ta'ala, at naway dagdagawan kayo ng kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kabutihan sa mga taong nagpapatupad nito, inshallah. At pinakabandang huli, inshallah ta'ala, ay yung pagnanais ng bawat isa na maisagawa ang isang bagay alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. This is always and always I advise people to do this. Always put Allah subhanahu wa ta'ala in the middle of any relationship that you have. Put Allah subhanahu wa ta'ala in the middle of any relationship that you have. May it be friendship, may it be marriage, may it be parenthood or whatnot, kung ano man yan. Lagay mo si Allah subhanahu wa ta'ala sa gitna. Siya yung gawin mong pundasyon. Bago ka magdesisyon, bago ka magbitaw ng salita, bago ka pumili kung ano man yung pipiliin mo, tanungin mo, ano ang magugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ang mas kaluluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala? Saka ka mag-decide. Inshallah ta'ala, sa mamagitan nitong mga payo na ito ay lalong titibay ang ating mga kapatiran. Inshallah ta'ala, hanggang dito na lamang. Kung meron kayong katanungan, pwede kayong magtanong. So, wala namang katanungan, ay pakisabi na lang, inshallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi